Sa likod ng mga suntok, sigaw, at tagumpay, may lihim na dahilan kung bakit kailangang isakripisyo ni Eugene ang kanyang buhay. Ito ay hindi lamang laban para sa kapayapaan, kundi para sa isang mas malalim na kapalaran, na siya lamang ang maaaring gumanap. Alamin ang buong kwento kung bakit ang kamatayan ni Eugene ay hindi isang trahedya, kundi isang tadhana. Sa katahimikan pagkatapos ng matinding labanan, tila natigil ang oras. Nakaluhod si Eugene, duguan, hinihingal, habang nasa kanyang harapan ang katawan ng pinakamalakas na kalabang kanyang hinarap sa buong buhay niya. Siya si Ryzen, ang demonyong hari, ang pinakamakapangyarihang nilalang sa Demon World, at ang kanyang sariling ninuno. Hindi ito laban ng mabuti laban sa masama. Ito'y laban ng kapalaran, ng pagkatao, at ng pag-unawa sa tunay na halaga ng lakas. Ang lihim ng kanilang dugo. Nang matuklasan ni Eugene na isa siyang kalahating demonyo, bumaligtad ang kanyang mundo. Akala niya ay isa lamang siyang normal na tao na nabigyan ng ikalawang buhay, upang ipaglaban ang hustisya. Ngunit ang kanyang pinagmulan ay mas malalim kaysa sa kanyang inaasahan. Si Ryzen ay hindi lamang isang demonyo, siya ay isa sa tatlong pinakamatatandang tagapangalaga ng balanse sa Demon World. Ngunit sa kanyang pagtanda, napagtanto niyang ang kapangyarihan ay hindi ang susi sa kapayapaan, kundi ang pagbitaw dito. Kaya tumigil siya sa pagkain ng tao, at pinili ang daan ng pagkakasundo. Iyon ang dahilan ng kanyang paghina. Ngunit ang iba pang mga pinuno ng Demon World ay hindi sumang-ayon. Kaya't nang mamatay si Ryzen, si Eugene, ang kanyang tagapagmana, ay tinawag upang ipagpatuloy ang laban. Ngunit hindi niya alam, may mas malalim na plano si Ryzen para sa kanya. Ang huling laban ni Eugene. Ang tunay na kalaban ni Eugene ay hindi si Taguro, hindi ang mga makapangyarihang demonyo sa Dark Tournament, kundi ang mismong likas na kaguluhan sa Demon World. Isa siyang susi, isang spiritual anchor, na dinisenyo ng kapalaran upang maibalanse ang enerhiya ng Spirit World at Demon World. Sa huling laban, ginamit ni Eugene ang lahat ng kanyang lakas, pati na ang natitirang enerhiya ng kanyang ama sa kanyang katawan. Ang tagumpay ay hindi dahil sa panalo sa labanan, kundi sa pagbubukas ng daan upang maisara ang agwat sa pagitan ng mga mundo. Ngunit may kapalit, ang sakripisyo. Ayon sa batas ng kalikasan, sa mundo ng mga espiritu, kapag pinagsama ang enerhiya ng Spirit World at Demon World sa loob ng isang mortal na katawan, ang katawan ay mawawasak. At iyon ang nangyari kay Eugene. Isa siyang tulay na isinakripisyo upang muling bumuo ng balanse. Alam ito ni Ryzen. At bago siya namatay, ibinili niya kay Eugene ang lihim, ngunit pinili ni Eugene na ituloy pa rin ang laban. Dahil alam niyang kung hindi siya ang lalaban ay sino pa kaya sa mga kaibigan niya. Sa huling sandali, habang unti-unting nagiging alabok ang kanyang katawan, ngumiti siya. Hindi ito pagkatalo. Ito'y pagpili. Sa tabi niya, lumuhad si Alfred, umiiyak. Si Dennis ay nagdarasal. Si Vincent ay nagbigay galang. Tahimik ang mundo. At sa katahimikan, nagsimula ang tunay na kapayapaan. Lumipas ang mga taon. Ang mundo ng mga tao ay naging mas tahimik. Ang mga demonyo ay nagpasya ng mamuhay ng payapa sa kanilang mundo. At ang alaala ni Eugene, hindi bilang mandirigma lamang, kundi bilang tagapagdala ng balanse ng mundo at naging alamat. At sa mga gabi ng katahimikan, kapag ang hangin ay tila bulong ng espiritu, may mga nagsasabing naririnig pa rin ang tinig ni Eugene, hindi ng pakikipaglaban, kundi ng pag-asa. Ang kamatayan ni Eugene ay hindi trahedya, kundi isang pagsasakatuparan ng kanyang tunay na layunin. Hindi siya namatay dahil natalo siya. Namatay siya dahil pinili niyang manalo para sa lahat, kahit pa ang kabayaran ay ang kanyang buhay.